Sa karera po ni Jimmy Butler dito sa Golden State Warriors mga idol ay 3-1 po ang record nila. Yes, almost undefeated po yung record na yan at natalo lang sila sa Dallas Mavericks. Kaya bakit naman po maaalarma ang Dubs kay Jimmy? Halos puro panalo nga sila so far, di ba? Well, ang concerning lang naman dito mga idol ay yung shooting ni Jimmy kasi sa 4 na laro ay mukhang hindi talaga nagtatranslate ang mga porsyento niya rito sa Dubs. Alam nyo ba na 14.3% lang po ang shooting nito bilang isang Warrior? Napakababa niyan mga idol. Although hindi naman din siya laging tumitira sa labas at 1.8 attempts per game nga lang siya dito sa Dubs. Pero yun nga po, bilang isang 3-point shooting team nga ang Warriors, mukhang dapat din silang makoncern sa ganitong porsyento nga ni Butler. Kasi yung pinalitan niyang si Andrew Wiggins ay tumitira ng respectable na 37.9% mula sa labas nung nasa Warriors pa siya this season. Well, mas elite naman din na player si Butler mga idol, pero in order na mag-work siya sa Warriors ng mas maganda, feel ko dapat tumaas ang mga numero niya mula sa labas. Yung porsyento, pati yung volume or kung gaano kadalas siyang tumitira doon. Halata nga dito yan mga idol. May off-ball screen si Curry pati Podziemski para kay Jimmy. At ang reaksyon ng depensa, ganito. Alam ni Dillon Brooks na hindi threat si Jimmy from the outside or at least hindi man lang consistent na threat. Kaya hindi niya po ito tinataasan ng kamay. Even nung nagwa-wind up na si Jimmy sa kanyang tira, ni hindi man lang kinontes ni Brooks to. Kaya ito rin po yung mga senyales na dapat i-improve ni Jimmy yung outside shooting niya para mas babagay siya sa Warriors. Kung si Steph yan, malamang kinokontest ng malala ni Brooks yan. At mintis nga si Jimmy rito. Hindi ko sinasabi mga idol na mahinang player si Jimmy ha. Baka kasi sabihin nyo negatibo tong video na to kahit na lagi namang nananalo ang Warriors with Jimmy. Ang punto lang natin, mas babagay siya kung maganda ang outside shooting niya. At kung ikaw ang Warriors coach ay magiging concerned ka nga rin na ngayon mababa pa yung mga porsyento niya. Nakakagawa pa rin naman siya ng paraan para makascore. Kita pa rin dito yung pagtrato nila kay Butler at umiilalim si Brooks sa screen ni Draymond, leaving Butler na maaari na ring tumira rito sa mid-range. Kaya kita nyo yung mga posibilidad na ganito, open look na yan na kung ititira man niya ay good shot yon. Pero Jimmy nga yan, nag-pull up dito sa may free throw area. Tignan nyo mga idol sa ganitong mga short roll ni Draymond kung saan gumugulo rin talaga ang depensa ng kalaban at dalawa na ngayon ang gustong lumapit sa kanya. Importante po na maganda ang shooting ni Jimmy. Good look na naman po ito mga idol at goods din niya na tinitira niya to kasi yun naman talaga ang dapat niyang gawin. Open na siya. Fun trivia din mga idol, ito po ang unang-unang tres po ni Butler bilang isang miyembro ng Golden State Warriors. At ito lang din po ang natatanging tres niya so far. 1 out of 7 siya from the field in 4 games mula rito. Same play po ito at si Draymond ay nag-short roll muli. Si Jimmy, since nandun kanina sa corner si Spencer na nasa wing na ngayon, ay sumingit na lang din sa loob, which is okay lang din naman. Pero nakikita natin yung space na nagagawa nga ng combo ng Steph Draymond short roll at ma-open lang din si Jimmy sana doon sa corner if pumesto siya doon. Nakapag-recover patuloy si Sengun sa loob. Pero kudos din kay Coach Kerr mga idol, gumagawa siya ng play para matulungan din talaga si Jimmy na umiscore kahit hindi siya tumitira sa labas. Tulad dito, ganda ng play ng Big 3 ng Warriors. Una ay lalapit po si Steph kay Jimmy para ipamukha rito sa kalaban na inverted pick and roll tong ginagawa nila. Mag-offer po ng pick si Steph on the ball. Pero bago pa mangyari yan ay ipinasa na ni Butler ang bola kay Draymond. Sabay itutuloy pa rin naman ni Steph ang screen dito kay Jimmy kahit nawala na sa kanya ang bola. Nagkaroon po ito ng reaction sa depensa syempre at sumama itong dalawa kay Steph. Dahil Steph din naman yan may gravity talaga to, hihilain niya mga kalaban patungo sa kanya, gawa nung pamatay na shooter din yan. Dahil nga po dyan ay nakapagkat ng malinis si Jimmy dito, napakagandang play mga idol. Yun lang naman mga idol, may mga paraan din si Coach Kerr na makakascore sila inside the 3-point area pero mas potent ang magiging opensiba nila kung maahasa ni Butler ang kanyang outside shooting dahil Warriors na ang team niya. Unless na lang parang Andre Iguodala ang magiging role niya na hindi naman laging tumitira pero Jimmy Butler naman to. Kaya nga nagpapatrade yan nung nasa Miami pa siya kasi isang dahilan din ay hindi raw siya nakakahawak ng bola parate tapos tumatambay lang siya sa corner. So sa mga Dubs fans dito, sa tingin nyo, okay lang ba na hindi mataas ang porsyento ni Butler dito sa Warriors o dapat talagang hasain niya ang shooting niya? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.